Hi and hello sa lahat ng kasambayanihan volunteers ng National Anti-Poverty Commission. Sa muli, ito ang inyong lingkod, Secretary Noel Quinaso Filongco, na nag-aanyaya muli sa inyo na subaybayan itong ating online paaralang bayan. Isang mapayapang araw sa lahat, taga NCR at Luzon. Usa ka maayong adlaw para sa Visayas o Mindanao. Maraming salamat sa inyong panunood sa pinakauna at pangalawa nating serye at ngayon sa ating ikatlong serye ng NAPSI Online Paaralang Bayan. Sa ating nakaraang serye, mga kasama, ay ating tinalakay ang ikalawang seksyon ng Republic Act number 8425 o yung tinatawag nating Social Reform and Poverty Alleviation Act, na kung saan nakasaad ang deklarasyon ng mga pulisiya. At para sa ating ikatlong serye ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang ikaapat at ikalimang seksyon ng naturang batas. Sana sa mga nakaraang serye natin ay meron po kayong natutunan, no? Mahalaga po talaga itong ginagawa nating online paaralang bayan dahil nga hindi tayo pwedeng magkita at magkatipon-tipon. Kaya nga pasensyahan ninyo itong ating ginagawa dahil ito yung isang paraan natin na kung saan ay madagdagan po ang inyong kaalaman tungkol po dito sa Ahensyang National Anti-Poverty Commission. At ngayong araw na to ay ating pag-uusapan ang ikaapat at ikalimang seksyon ng naturang batas, yung 8425, no? At baka may nagtatanong sa inyo diyan, bakit yung section 3 ay hindi pinag-uusapan ngayon? Alam nyo, yung section 3 ay definition of terms lamang, no? Na kung saan nabanggit na rin natin yung ibang mga definitions ng batas noong pinakauna nating serye, no? In fact, yung mga definitions ng mga basic sectors ay makikita po natin dyan sa section 3, katulad nung ano yung ibig sabihin ng artisanal fisher folks, ano yung ibig sabihin ng basic sectors, no, ng cooperative at youth. At paunang kaalaman para sa inyo, hindi po lahat ng mga basic sectors ay meron definition dito po sa 8425, no? Katulad ng farmers, no, hindi po natin makikita diyan o mababasa diyan. Ngunit mababasa po natin ang definition nito doon po sa implementing rules and regulations ng 8425. So, yun po yung section 3. Kaya hindi na po natin pag-uusapan sa ngayon dahil napag-usapan na rin natin nung nakaraang mga serye. Sa araw na to, mga kasama, ay pag-uusapan po natin ang ikaapat at ikalimang seksyon ng RA 8425. Babasahin ko muna sa wikang Ingles kung ano yung nakasulat sa naturang batas at ating pong ipapaliwanag sa ating wikang Pilipino. So umpisahan po natin, mga kasama, ang ikaapat na seksyon ng naturang batas. At sinasabi po dito, Section 4, Adoption and Integration of Social Reform Agenda, SRA, in the National Anti-Poverty Action Agenda. The National Anti-Poverty Action Agenda shall principally include the core principles and programs of the Social Reform Agenda or SRA. The SRA shall have a multidimensional approach to poverty consisting of the following reforms. Una, social dimension, access to quality basic services. These are reforms which refer to equitable control
and access to social services and facilities such as education, health, housing, and other basic services which enable the citizens to meet their basic human needs and to live decent lives. So ito po, no, ang pinakaunang bahagi ng Section 4, mga kaibigan, at sinasabi dito na yung kailangan merong adoption at pagsasama ng social reform agenda sa tinatawag na pambansang agenda sa pagkilos kontra kahirapan o yung National Anti-Poverty Action Agenda. At dapat ito ay napaloob sa pambansang agenda, no? Na ang mga pangunahing prinsipyo at ang mga programa ng agendang reformang panglipunan, no, na dapat ang SRA ay kailangan magkaroon ng isang multi-dimensional na approach sa kahirapan na binubuo ng sumusunod na reforma. At yung nasabi ko nga, yung pinakaunang dimension, no, yung social dimension, no, na meron dapat na access sa dekalidad na mga pangunahing serbisyo, no, ang mga reforma na tumutukoy sa pantay-pantay na kontrol at access sa mga serbisyong panglipunan at mga pasilidad tulad ng edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang mga batayang serbisyo na makapagbibigay kakayahan sa mga mamayan na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at upang sila ay magkaroon ng disenteng pamumuhay. So yun po yung unang dimension, no, yung social dimension, access to quality basic services. Ito ang isa sa mga pangunahing layunin ng NAPSI, ang maiangat ang ating mga kababayan mula sa kahirapan, lalo't na higit ang ating mga batayang sektor sa pamamagitan ng tiyak na paghahatid ng mga dekalidad ng mga serbisyong panglipunan. Lalo na sa kasalukuyang panahon, napakaraming kababayan natin ang higit na nangangailangan ng suporta upang makaahon mula sa hagupit ng pandemya. Ang ikalawang dimension, mga kaibigan, ng Section 4, economic dimension, asset reform, and access to economic opportunities. Reforms which address the existing inequities in the ownership, distribution, management, and control over natural and man-made resources from which they earn a living or increase the fruits of their labor. So ito pong ikalawang dimension ay tungkol po ito sa ekonomiya, no? Ekonomiyang dimension na reforma sa pag-aari at access sa mga pang-ekonomiyang oportunidad. Ito ay tumutukoy sa mga reforma na nakatugon sa mga pangkasalukuyang kakulangan sa pagmamay-ari, distribution, pamamahala at kontrol sa mga papagkukunan na natural at gawa ng tao, kung saan sila ay magkaroon ng kita at mas mapalago pa ang bunga ng kanilang paggawa. Ang ikatlong dimension, ecological dimension, sustainable development of productive resources. Reforms which ensure the effective and sustainable utilization of the natural and ecological resource base, thus assuring greater social acceptability and increased participation of the basic sectors in environmental and natural resources conservation, management, and development. So ito po, ano, ang ikatatlo. At
ang sinasabi po rito ay na kailangan makapagpapanatili sa kaunlaran ng mga produktibong mapagkukunan. Ito ang mga reforma na nakakatiyak o makakatiyak ng epektibo at mananatili ng paggamit ng mga natural at ekologikal na mapagkukunan. Sa ganon, ang pagsisigurado o pagsisiguro ng mas matinding pagtanggap ng lipunan at mapataas ang partisipasyon ng mga batayang sektor sa pag-iingat, pamamahala at pagpapaunlad ng kalikasan at mga likas na yaman. Ang pang-apat, governance dimension, democratizing the decision-making and management processes. Reforms which enable the basic sectors to effectively participate in the decision-making and management processes that affect the rights, interests, and welfare. So the SRA shall focus on the following sector-specific flagship programs. No? So nakasama po dito ano yung mga dapat na mga specific na sektor na programa. So una, for farmers and landless rural workers, agricultural development. Yun po yung sector-specific flagship program for farmers and landless rural worker. For the fisher folks, ito po yung fisheries and aquatic resources conservation, management, and development. For the indigenous peoples and indigenous communities, respect, protection, and management of the ancestral domains. For workers in the informal sector, workers' welfare and protection. For the urban poor, socialized housing, and for the members of other disadvantaged groups such as women, children, youth, persons with disabilities, the elderly, and the victims of natural and man-made calamities, the comprehensive integrated delivery of social services or CIDSS. Sabi pa rin ng batas, additionally, to support the sectoral flagship programs, the following cross-sectoral flagships shall likewise be instituted. Una, institution building and effective participation in governance. Pangalawa, livelihood programs. Pangatlo, expansion of microcredit, microfinance services, and capability building. At pag-apat, infrastructure building and development. So, yung pang-apat na dimension mga kasama ay yung pamamahala, no? Yung governance na kailangan may demokrasya sa paggawa ng desisyon at pamamahala, no? Na nakabatay sa mga proseso. Ito ay tumutukoy sa mga reforma na nakapagpagana sa ating mga batayang sektor upang epektibong makibahagi sa paggawa ng desisyon at pamamahala ng proseso na makakaapekto sa kanilang mga karapatan, interes at kapakanan. At upang matiyak ang provision na ito, mga kaibigan, ay inilunsad po ng NAPSI sa ilalim ng aking administrasyon ang isang consultative mechanisms sa level ng probinsya na tinatawag po natin na Provincial Consultative Bodies or PCBs, no? The Provincial Consultative Body.
na naglalayong magbigay daan para sa kolaborasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, mga local government units or LGUs, mga komunidad, at upang gawin pangunahin ang partisipasyon ng mga people's and civil society organizations na pawang mga membro ng mga batayang sektor sa pagrerekomenda, pagpapatupad at pagsusubaybay sa mga programa at serbisyo kontra kahirapan sa bansa. Gayon din, napaloob sa section na ito na ang SRA ay dapat nakatuon sa mga sumusunod na mga sector-specific flagship na mga programa. No? Una, para nga sa mga magsasaka at mga landless rural workers, no? Yung kaunlarang pang-agricultural, no? Yung agricultural development. Okay? Para sa mga mangingisda, yung pangangalaga, pamamahala at pagpapaunlad ng mga palaisdaan at mga yamang dagat. Para sa mga katutubong mamamayan at mga komunidad, respeto, proteksyon at pamamahala sa mga ancestral domains. Para naman sa manggagawa sa informal na sektor, ang kapakanan at proteksyon ng mga manggagawa. At para naman sa maralita sa lungsod o yung mga urban poor, yung socialized housing. Para sa mga miyembro na mga dihadong grupo tulad nga ng mga kababaihan, mga bata, mga kabataan, may mga kapangsanan, mga matatanda at biktima na mga kalamidad, no, na natural at gawa ng tao, itong comprehensive or komprehensibong paghatid na mga pinagsama-samang serbisyong panglipunan. At bilang suporta sa mga sectoral flagships na mga programa, ang mga sumusunod na mga cross-sectoral flagships, mga kaibigan, ay nabanggit din sa batas at gayon din kailangang itatag, ano? Yun nga yung nabasa ko kanina sa English. Una-una, yung institution building at epektibong partisipasyon sa pamamahala. So kailangan bigyan po natin ng oportunidad yung mga batayang sektor na ma-develop yung kanilang mga sarili, no, sa pamamagitan nung tinatawag nating capacity building or yung institution building para maging mahusay sila, mahusay kayo na yung mga batayang sektor sa inyong partisipasyon sa pamamahala, no, sa pamahalaan. Pangalawa, yung programang pangkabuhayan. Of course, no? Kailangan 'yan dahil kapag walang kita, walang kabuhayan ang ating mga batayang sektor, ay talagang makakaroon po ng malaking problema, amen, no? So mahalaga ito, no, na kailangan ito yung gagawin, no, na magkaroon ng mga programang pangkabuhayan ang ating mga batayang sektor. At pangatlo, yun yung pagpapalawak ng mga microcredit or microfinance na mga serbisyo, no, at pagpapalawig pa ng kapasidad nito. At pang-apat, yung pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga infrastruktura or mga infrastructures. So tapos na po tayo mga kasama sa Section 4 ng RA 25 at ngayon ay dadako na po tayo sa Section 5, no? Na kung saan ditong section na to nakasaad mismo ang pagbubuo sa National Anti-Poverty Commission sa ilalim ng opisina ng Pangulo na siyang magsisilbi bilang coordinating at advisory body
no, sa pagpapatupad ng social reform agenda. So babasahin ko po ang kasama ang nakasulat sa batas. Section 5, the National Anti-Poverty Commission. To support the above stated policy, no, yung napag-usapan natin, the National Anti-Poverty Commission, hereinafter referred to as the NAPC, is hereby created under the office of the President, which shall serve as the coordinating and advisory body for the implementation of the SRA, the Presidential Commission to Fight Poverty, the Social Reform Council, and the Presidential Council for Countryside Development are hereby abolished, and the NAPC shall exercise the powers and functions of these agencies. The NAPC shall be the successor in interest of the three abolished commissions and councils. The creation and the operationalization of the NAPC shall be guided by the following principles. Pero before po natin pag-uusapan yan, mga kaibigan, kailangan lang nating ilinawin ulit, no? Ito pong NAPC ay siya pong isang office, no? Isa pong komisyon na nasa ilalim po ng Office of the President. At ang kanyang mandato, no, malinaw dito na ang mandato ay magsisilbi bilang coordinating at advisory body para po sa implementasyon ng social reform agenda, no? At dito sa section na to ay nakasaad yung pag-abolish sa tatlong council or commission, no? Yun yung Presidential Commission to Fight Poverty, no? PCFP, yung Social Reform Council or SRC, at yung Presidential Council for Countryside Development or PCCD, no? So inabolish, no? Ibig sabihin tinigil yung operasyon nitong tatlong opisina na ito at binigay, no, sa NAPC or sa abolishment o sa pag-aalis o pagwala nitong mga opisina na ito ay nagbigay daan sa pagbuo ng National Anti-Poverty Commission at pag-adapt nito sa mga gawain ng mga nasabing ahensya, no? So, mahalaga mga kasama ang mandato ng NAPC sa pagsisiguro na maihatid sa mga mahihirap ang pangunahing mga serbisyo sa kanilang kinakailangan, no? Bukod dito, ang ating ahensya ay siya ring nagsisilbing tulay sa pagitan ng national at lokal na pamahalaan at mga 14 na pangunahing sektor. Ang pagbubuo at pagpapatakbo sa komisyon ay nakabatay sa mga sumusunod na patnubay. Ito yung mga kasama ang nabasa ko kanina sa ano ang nakasulat sa batas, no? The creation and operationalization of the NAPC na mga sumusunod na patnubay, no? So sabi dito, ang pinakauna, yung incorporation of the social reform agenda into the formulation of development plans at the national, regional, sub-regional, and local levels, no? So yung pagsasama ng social reform agenda sa pagbubuo ng mga plano
para sa development, no, ng national, regional, sub-regional at mga local government units. Pangalawa, ito yung efficiency in the implementation of the anti-poverty programs by strengthening and or streamlining present poverty alleviation processes and mechanisms and reducing the duplication of functions and activities among various government agencies. So sa pagsisiguradong epektibo ang implementasyon ng mga programa kontra kahirapan sa pamamagitan ng pag-streamline nga ng mga proseso, no, mekanismo at pagbabawas sa pagpaulit-ulit, no, ng mga programa at aktibidad mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pangatlo ay yung coordination and synchronization of social reform and poverty alleviation programs of national government agencies, no? Ang kailangan nandito, meron nga yung koordinasyon, no? Yung whole of the government approach dapat 'yan, no? At pag-synchronize, no, sa lahat ng mga social reform at poverty alleviation programs ng ating mga national government agencies. Pang-apat, yung exercise of policy oversight responsibilities to ensure the attainment of social reform and poverty alleviation goals. Ito yung pagsasagawa ng pangangasiwa ng mga patakaran upang masigurong makamtan ang layunin ng reformang panglipunan. Panglima ay yung strengthening of local government units to more effectively operationalize the SRA in local development efforts. Ito yung pagpapalakas sa mga lokal na mga pamahalaan upang mas maayos na maisagawa at maisama ang SRA sa lokal na mga development plans at mga programa. Pang-anim, institutionalization of basic sectoral and NGO participation in effective planning, decision-making, implementation, monitoring, and evaluation of SRA at all levels. So yung pag-institutionalize lang, no, ng pangunahing sektoral at NGO na partisipasyon sa epektibong pagpaplano, implementasyon at pagmomonitor ng SRA sa lahat ng level. Pang-pito ay yung ensuring adequate, efficient, and prompt delivery of basic services to the poor, no? So yung pagsisigurado lang, no, na pagsisiguro na sapat, epektibo at mabilis ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Okay? Walo, yung enjoining government financial institutions to open credit and savings windows for the poor and advocating the creation of such windows for the poor among private banking institutions, no? So yung pakikipag-ugnayan sa mga financial na mga institutions mula sa gobyerno upang mabigyan ng credit at savings windows ang mga maralitang Pilipino, no? So ito po mga kasama, no? Dito po
nagtatapos yung Section 5 ng RA 8425, no? So, hanggang dito na lang muna ang ating pagtatalakay sa nasabing batas, no? Dahil marami pa naman tayong oras. So, marami pang araw, marami pang linggo. Matagal pa po yung ating pagsasama. So, tatapusin po natin yung ating online para lang bayan dito sa Section 5 ng Republic Act 8425. So, dito na lang po ang ating talakayan sa ating ikatlong online para lang bayan. Nawa ay malinaw at maayos naming na ibahagi sa inyo ang ating episode ngayong linggong ito. Salamat po sa patuloy ninyong paglaan ng oras sa ating talakayan. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga manunood, no, sa mga patuloy na tumututok at nag-share ng ating online paaralang bayan, no? Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa ating YouTube, mag-subscribe na po kayo kaagad para dumami po yung ating viewership, ano? At ito naman ay para naman sa lahat ng mga volunteers, lahat ng kasambayanihan volunteers ng National Anti-Poverty Commission at sa iba pang mga Pilipino na sabi ko nga ay hindi pa nakakaalam kung ano ang nature, objectives, vision, mission, no, ang mandato ng National Anti-Poverty Commission. So abangan po ninyo mga kasama, mga mahal naming volunteers, no, ang ating ika-4 na bahagi ng NAPSI Online Paaralang Bayan next week. Mabuhay po tayong lahat. Stay safe, strong and healthy. God bless us. God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat.